Ang unang salary ko po ay, good morning mga B. So, bago ako pupunta at lalabas sa pagdi-day off ko, try kong sagutin yung mga tanong sa akin. Isa-isahin ko lang dahan-dahan kasi hindi ako sanay mag-explain talaga. Pero I'll try. So, nagtanong sa akin kung magkano ba daw ang sinahod ko dito sa Hong Kong. First salary ko. Ang unang salary ko po ay 4,870 Hong Kong dollars. Okay? So, sa peso yon nasa 35,000. Yan, more or less 35,000. Depende pati yan sa palitan. Basta hindi yan bababa ng 34. 35 talaga yan siya. Yung allowance ko guys, para sa pagkain, hindi na nila yun binigay sa akin. Kasi, kasama na nila ako sa pagkain. Which is, mas okay ako sa ganun, kaysa sa yung ako pa yung magbabudget ng pagkain ko. Kasi, open naman yung mga amo ko. Depende pa rin naman yan sa inyo kung gusto nyo hingiin siguro sa amo nyo or ibibigay ng mga amo nyo yung allowance nyo. May mga ganong amo din naman. Pero mostly dito, kasama na kayo sa budget nila sa allowance. Kasi, meron tayong separate na allowance na once para sa ating mga kasambaha dito sa Hong Kong. Aside doon sa ating sweldo na 4,870 Hong Kong dollars. Yon. So, sa peso yon, as I said, nasa 35,000 siya. Kaya buo ko siyang nasahod, guys. Yun nga lang, syempre, this time, magbabayad ako ng 10% doon sa aking agent dito sa Hong Kong. O, direct agency ko. So, magbabayad tayo ng 10%. Kaya, babalik ako sa agency maybe next week or kapag kukunin ko na yung Hong Kong ID ko. So, yun lang guys. Ang sahod dito sa Hong Kong is 35,000 sa peso. Okay? So, sa peso yun. Okay na rin siya kasi kahit papano, may day off dito mga mi. Yung 35,000 pesos mo, kung babudgetin mo yun, hindi ka masyadong magastos dito. Hindi ka masyadong maluho. Makakaipon ka talaga, actually. Makakaipon ka talaga, promise. So, ako naman, tinatry kong tansyahin kung ano yung dapat kong gawin para makapag-ipon ako, makapagtabi ako, at the same time, bilihin. Medyo, din siya, mahal talaga pag i-convert mo sa piso. Kasi, bali, 4,870 Hong Kong dollars. Tapos, pag bibili ka ng, may 50 Hong Kong dollars na something na bibili ka ng pagkain, ganun, magpamakdo-makdo ka, or Jollibee ka, malaking kabawasan na yun sa pera mo na 4,870 dollars. Okay? Malaking kabawasan na yun para sa akin. So, yung kung kuripot lang talaga ako. Sadyang, inaano ko ba? Hindi kasi ako sanay na nagbibili-bili. Naglalaan lang ako ng specific amount para sa sarili ko. Kasi, need din naman natin guys na bumili para sa sarili natin. Kasi hindi naman tayo free dito ng mga personal needs natin like mga napkins or mga toothpaste ba yan unless na lang kung ipoprovide yan ni amo sa'yo. So, common sense na lang natin. Bibili pa tayo ng toothpaste, ng mga kung ano pa, kung gusto mo pa ng noodles, sardinas, na pagpupundo mo dyan, pag anytime na gusto mong kumain, kapag hindi mo gusto yung mga food nila. Ganon. So, depende na yan sa inyo guys, kung paano kayo magtipid, paano nyo i-manage yung pera nyo. Kasi sa akin talaga, nung yung 35,000 para sa akin malaki na. Yung iba nga sumasahod ng 40, 50,000, 60 pa nga yung iba. Marami akong nakilala kasi yung 35,000 pesos na yun or yung 4,870 Hong Kong dollar, kumpleto nyo yung makukuha sa loob ng isang buwan. Tapos, meron kayong once a week na day off. So, meron tayong, let's say, 4 weeks sa isang buwan. So, 4 na beses kang magdi-day off sa isang buwan. Ako, ang nangyari, 8 beses akong day off within 1 month. Kasi, hinati-hati namin yung araw ng day off ko. Supposed to be, ang day off ko is Sunday. Whole day yan. Ang nangyari, dahil kailangan nila ako sa umaga, so hinati namin. Half day sa Saturday, half day sa Sunday. Kaya naging 2 days ang every week na day off ko. So, nangyari sa isang buwan, naging 8 beses akong nag-day off. Tapos ngayon, nagkataon na holiday, pero hindi pa naman kami pasok sa holiday. Pinag-day off ako. So, ngayong linggo, hindi na ako magde-day off. Nag-swap na lang kami. Siguro, kung may mga familiar sa inyo, kay Ma'am Magenta, Joynery, kay Ligaya, doon, famous din yan sila sa Facebook page. Kasi ang dami nilang subscribers, followers,
Ganon. Nagka-follow sa kanila. 200,000 something. Ganon. So, ganon sila ka-legit. Which is, nung nasa Saudi pa ako actually, matagal na akong nangarap na doon ako talaga dapat sa kanila dapat ma-hire. Pero marami akong alam na agency. Link ng agency na pwede nyong applyan without any referral. Pero syempre, much better pa rin yung mag-try nyo pa rin mag-search ng kung ano yung kaya nyong i-search. So, sa mga gusto mag-apply, mag-umpisa na kayo guys na maghanda-handa sa sarili nyo. Kasi para sa akin, okay na ako dun sa 35,000 na malinis na natatanggap ko monthly. Kaya lang, syempre kung ganito, gagastos tayo sa day off natin, ang mangyayari, mababawasan talaga yung sahod natin. So, yung $4,870, hindi talaga yun siya malilinis na ganun ang ating maitatabi. Kasi syempre, babawasan natin ang pang-personal needs natin. So, alam nga naman hindi ka bibili ng napkin mo, ng shampoo mo, ng sabon, toothpaste, yan. Yung mga basic lang naman. Kasi kung about sa pagkain, meron naman kahit papano dito. Imposible naman. Siyempre, kakain yung mga amo mo. Ikaw na bahalang dumiskarte doon kung paano ka miskarte sa buhay mo dito. Ganun. So, especially yung mga galing ng Middle East, guys, at gusto nyo ring ma-feel, ma-experience yung mga na-experience namin dito, huwag na kayong mag-doubt. Dati takot ako mag-Hong Kong. Yes, takot ako mag-Hong Kong dati. Pero now, parang magaan lang yun naman. Ewan ko. So, yun lang mga mi. That's all for today's video. Thank you so much guys for watching. Hopefully, kahit pa paano nakasagot ako. Hindi ko alam kung paano mag-explain sa inyo. Sige, bye!